Hi, good morning po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang inyong lingkod, Pastor Sunny de la Peña. Friday na naman, kaya muli nating tunghayan ang ating daily morning devotion. Si Jesus ay kasama. And our topic today is Remembering the Tenth. Maraming mapupulot na aral, maraming matututunan, at mababago ang inyong buhay. Magiging maayos ang inyong pamilya kung ilalagay sa puso at isipan ang salita ng Diyos. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Kasama na si Jesus ang kasama na. Walk with faith in your heart, and you'll never walk alone. For with faith in your heart, the word is your own. You never will grieve if in Him you believe, and walk with faith in your heart. When the dreams that you dreams seem to disappear from you, that's a time to fight on, and soon they'll come through. Lighten your load as you travel life's road, so walk with faith in your heart. Never just reach out for His hand. He's by your side, your constant guide, and quick to understand. You will find happiness if you let Him be your friend, and you'll find your success is just around the bend. Won't let you down, wear a smile, not a frown, and walk with faith in your heart. You will find happiness if you let Him be your friend, and you'll find that success is just around the bend. Won't let you down, wear a smile, not a frown, and walk with faith in your heart. Tayo ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, ay po ay lumalapit sa iyo, nagpupuri at nagpapasalamat sa umagang ito na kung saan, O Lord, ay ang munting devotion kasama si Jesus. Nawa ay buksan ang puso't isipan ng lahat ng mga nanonood, at nawa ay maikintal sa kanilang puso ang iyong mga salita, O Diyos. Patuloy nilang magagamit sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya, at sa pang-araw-araw nilang paggawa. In Jesus' name we pray. Amen. So yun po, remembering the tenth ang ating topic. Ang ating text po from Genesis 28, 20 to 22 sa International Version. Then Jacob made a vow, saying, "If God will be with me and will watch over me on this journey I am taking will give me food to eat and clothes to wear,
so that I return safely to my father's household. Then the Lord will be my God, and the stone that I have set up as a pillar will be God's house, and all that you give me, I will give you a tenth. Sa Tagalog, ganito ang sinasabi, nangako si Jacob ng ganito, O Yahweh, kung ako'y sasamahan ninyo at iingatan sa paglalakbay na ito, papakainin at dadamitan, at makakabalik muli sa bahay ng aking ama, kayo ang aking magiging Diyos. Sasambahin kayo sa lugar na ito na pinagtayuan ko ng batong alaalang ito, at ibabalik sa inyo ang 10 bahagi ng lahat na ipinagkaloob ninyo sa akin. Yon, mga kapatid. So brothers and sisters, ang unang bahagi ng kasaysayan ng Biblia ay nakikita natin ang larawan ni Jacob na isang lalaking nangako sa Diyos na ibabalik niya ang 10 bahagi ng lahat ng lahat na sa kanya ay dadagdag. Si Jacob ay nagsimula sa isang paglalakbay na lumilitaw na iniwan ang kanyang pamilya sa isang yugto ng panahon, ng panandalian lamang, at inaayos ang kanyang higaan sa ilalim ng mga bituin. Doon siya natutulog. Siyempre, naglalakbay. Mga bulubundukin pa noon, disyerto. Ibig sabihin, naglalakbay lamang siya sa biyaya ng Panginoon. Wala pang online nung panahon na yon, walang banking noon, wala pang bangko na electronic banks, ganyan, walang GCash. Alangang dalhin niya yon mga pagkain na bubulok sa daan, hindi niya madadala yung ganong karami. So by God's grace, yun talaga ang kanyang inaasahan. Ang Diyos ay dumating sa kanyang panaginip. Nangako sa kanya ng isang dakilang pagpapala sa hinaharap na siyempre, binigay naman ng Diyos ang biyaya sa kanya. Pinangako ni Jacob ang 10 bahagi gaya ng nauunawaan niya kung ano ang 10. So there are many reasons for tithing. Maraming dahilan para sa pag-iikapo. Number 1, God training us to be faithful stewards in handling money. Tinuturuan tayo how to handle our money. The best na pag-iikapo ay pagtanggap mo ng sweldo, ng biyaya ng Diyos, separate mo agad yung 10% properly and give it immediately to the church or during worship service. God teaching us the principle concerning the cycle of money. Tinuturuan tayo ng Diyos tungkol sa cycle ng money. Kasi example natin dyan yung sowing and reaping. Halimbawa, sa pagtatanim, kung ano ang itinanim, aani ng mas marami. Example, isang buto ng mangga, tinanim mo, namunga ng marami ang bunga. Gayon din, siyempre, ang ating tinanim ay pera, maaring pera rin ang ibalik o ibang biyaya na blessings. Pangatlo, yan. The tithes belongs to God. Yun, yung ikapo sa lahat. Actually, lahat sa Diyos Lahat ang lupa, langit, mga bituin, ganoon, mga kahoy, sa Diyos lahat. Maging tayo, ang buhay natin ay sa Diyos, pag-aari ng Diyos. Kaya lahat ay pag-aari ng Diyos. Sabi sa Leviticus 27:30, lahat ng 10 bahagi, maging binhi o bunga, pananim, ay nakalaan kay Yahweh. All things owned by God, my dear brother and sisters. Ika-4, mga kapatid, tithing is a commandment. Sa Malakay 3:10, sabi ganun, dalhin ninyo ng buong buo ang 10 bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Yan.
Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Actually, sa akin, ang daming blessings na ibinigay ang Diyos. When I was in seminary, I was a scholar with monthly allowance, plus with a church assignment. So, sapat ang biyaya ng Diyos. When I got married with Pastor Pe, before that, she was working with Acevedo Optical, and later on, she became a pastor. In the midst of my ministry, I was elected as General Conference Delegate of UMC in Pittsburgh, Pennsylvania in 2004. So, my short list ng mga travel ko, mga kapatid, nakapunta akong New York, Atlantic City, sa LA, sa Japan, sa Dubai, sa Kuwait, Abu Dhabi, sa Korea. Brothers and sisters, all my travels, I spend more or less $150 lang po. What a great privilege. God is good all the time. And all the time, God is good. Yan. Number 5, Jesus Christ endorsed tithing from Luke 11:37 and Luke 18:22. It says, pagkarinig nito ay sinabi ni Jesus, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Pagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi ang pinagbilhan sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos ay bumalik ka at sumunod sa akin. Actually, yung binata ro, nagtatay siya. Pero ang sabi ni Jesus, kung nais mong maging ganap, generous ka talaga, pagbili mo ang iyong ari-arian lahat at ipamahagi sa mga dukha. Pinubukan siya ng Diyos, ngunit hindi niya kayang tuparin ang utos ng Diyos, ang utos ni Jesus. Wala sa puso niya, marahil ay nakikita lamang, nagbigay siya ng 10%, but deep inside, wala sa kanyang sarili. Number 6, the New Testament recounts the first tithe sa Hebreo 11 verse 1 to 19. Basahin niyo po. Pero babasahin ko yung verse 2 and the following. Binigay ni Abraham kay Melchizedek ang ikasampung bahagi ng lahat ng nasamsam mula sa labanan. Ang unang kahulugan ng pangalang Melchizedek ay hari ng katwiran, at dahil siya ay hari din ng Salem, ibig sabihin siya ay hari ng kapayapaan. Marami kayong natutunan, mga kapatid, sa pagkakataong ito. Kaya yan, mga kapatid, mayroong tayong 6 na tips na napag-aralan. Ating ilagay sa puso, sa isip, ang mga ito. Malaking tulong para sa buhay mo. Yan. Sa pagtupad sa 10% or ikapo, malaking biyaya ang matatanggap mo. God bless you. Yan. God bless you, guys. Ingatan kayo ng Panginoon. Shout out po sa lahat ng may birthday and wedding anniversary sa linggong ito. Happy birthday nga pala kay Pastor Pe. My better hope. More blessings to you. More blessings to come. Yan. Tayo po ay manalangin. O Lord, pagpalain mo ang lahat ng may mga kaarawan sa linggong ito ng August na ito, God. Ikaw nawa ang magpala at mag-ingat sa kanilang lahat, O Lord Jesus. Gayon din ang mga nagdaraos ng anniversary ng kanilang kasal, O God. At nawa ang mga pamilya, pagpalain mo, ingatan, at buklurin mo ng mayamang pag-ibig na nagbumula sa iyo, Lord. Kaya, Lord, naway buhos mo ang mayamang pagpapala sa kanila siksik-liglig at nag-uumapaw pa. Kaya, Lord, sa iyo binabalik ang kapurihan, pasasalamat at kalwalatian. In Jesus' name we pray. Amen. O yan! Hallelujah! Napakinggan natin ang munting devotion sa umagang ito. Nawa ay maging pagpapala sa inyong lahat. By the way, pansamantala tayong magpapaalam at magbabalik po tayo next Friday.
Ito po ang inyong devotional leader, Reverend Sunny de la Peña na nagsasabing, Sunny ang umaga! Ingatan at pagpalain kayo ng Diyos sa inyong buhay. Bye for now. See you next Friday. Bye-bye.